Inihahandog ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa ilalim ng tanggapan ng Punong Bayan at Municipal Information Office. Ang programa sa radyo tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Hatid ng himpilang ito, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Impormasyon ng bayan para sa lahat. Isang pagpalang umaga po, bayan ng Brooks Point, lalawigan ng Palawan. Welcome po sa ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat na handog ng pamahalaan ng Brooks Point sa pangunguna ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. at Vice Mayor Mary Jean D. Feliciano. Sa lahat po ng aming tagapasubaybay at tagapakinig sa 104.5 radyo natin at 89.5 Radio Bandera at maging sa ating mga tagapanood sa FB page ng Municipal Information Office, isang magandang umaga po sa ating lahat. Ayan, tampok po sa ating programa ang Balitang Bayan na ihahatid ng ating tagapagbalita na nagmula sa Wenceslao Villapa National High School. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. Magandang araw ng Sabado. Ngayon po ay katatlo sa buwan ng Agosto, taong 2024. Ako po si Lorin Joy S. Salin. At ako naman po si Rafael Bandong. Mula sa Wenceslao Villapa High School. At kami po ang maghahatid ng makabuluhang balitang bayan na aming nakalap sa bayan ng Brooks Point ngayong linggo. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. Narito na ang ulo ng mga balita na ihahayag sa atin ng Wenceslao Villapa High School o ang WBHS News Team. Kauna-unahang Palawan Good Governance Summit 2024, dinaluhan ni Mayor Benedito. Brigada Eskwela kick-off sa Brooks Point Central School at Danajo Elementary School. Suportado ni na Mayor Cesario R. Benedito Jr. at Vice Mayor Attorney Mary Jean D. Feliciano. Steps of Solidarity HIV Awareness 2024, nagkaroon ng makulay na parada sa bayan bilang bahagi ng kampanya. Kauna-unahang Encounter Paralympics Barangay Fire Brigade Category 2024 tagumpay na isinagawa. Department of Agriculture Region at LGU na mahagi ng fuel subsidy sa mga magsasaka ng palay. Drone seeding produktibong pinatupad sa Barangay Pangubilyan. Seed Capital Fund ipinagkaloob sa SLPAS kasabay ang panunumpa sa tungkulin ng mga bagong opisyalis nito. Nutrition Month Celebration ipinagdiwang sa Barangay Malis, Barangay Pilan, Barangay Mainit at Barangay Aribungus. First Grand Alumni Homecoming 2024 sa Linao Elementary School, masayang ipinagdiwang ng mga dating mag-aaral, mga panauhin at mga guro. Quarry operators nakipagpulong kay Mayor Benedito kasama ang Menro. Mayor Benedito nakipagpulong sa mga kawani ng National Housing Authority. DPWH personnel sumadya sa tanggapan ni Mayor Benedito kaugnay sa mga proyekto sa bayan ng Brooks Point. Basketball friendship game ng The Executive kasama ang Team Madrasa Asatid pati na ang SK Basketball Summer League Tournament, tagumpay at payapa ang labanan. Magbabalik ang Wenceslao Villapa High School News Team para sa mga detalye ng Balitang Bayan. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. At nagbabalik ang ating Balitang Bayan. Manatiling nakatutok sa ating programang ito. At para sa unang balita, kauna-unahang Palawan Good Governance Summit 2024, dinaluhan ni Mayor Benedito. Para sa detalye, narito si WBHS News Reporter, Kazin Miswari. Balitang Bayan. Dumalo si Mayor Cesario R. Benedito Jr. sa kauna-unahang Palawan Good Governance Summit 2024, araw ng Biyernes, ika-26 ng Hulyo, 2024 sa VJR Hall, Provincial Capital Complex, Puerto Princesa City, kasama sina DILG MGLOO Coraline Atienza at
SGLG Secretariat Cecilia Castella sa inisyatibo ng tanggapan ng Provincial Government of Palawan sa pamumuno ni Governor Victorino Dennis M. Socrates at TILG Memaropa Regional Director Carl Cesar R. Rimando, CESO 3, TILG Secretary Benjamin C. Abalos Jr., Provincial Administrator Attorney Jetro M. Palayon, Provincial Planning and Development Coordinator Ms. Charlene D. Vilches, ENP at iba pang mahalagang mga panauhin mula sa iba't ibang munisipyo ng lalawigan. Ang naturang summit ay naglalarawan ng mga presentasyon sa naging kabuuang outputs ng 2024 Good Governance Analytics Workshop, kauna-unahang ginanap sa buong rehiyon at bansa noong July 17 to July 18, 2024. Layunin ng summit na bigyang diin ang good local governance at palakasin pa ang kapasidad ng mga lokal na pamahalaan sa buong lalawigan ng Palawan tungo sa mas maayos at maunlad na paglilingkod sa mga mamamayan sa pamamagitan ng Performance Capacity Analytics Tool o isang proseso na lumikha ng paglago, pag-unlad, positibong pagbabago o pagdaragdag ng mga sangkap na pisikal, pang-ekonomiya, pangkapaligiran, panlipunan at demografiko. Malaking oportunidad ang summit para sa mga local chief executives na mailahad at maipakita ang pagtupad ng mga punong bayan sa sinumpaang pangako para sa husay na pamumuno sa bayan at higit pang makilala ang pagganap ng lokal na pamahalaan sa 2023 Seal of Good Local Governance. Quezon and Miswari, Wenceslao Villapa High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Quezon Miswari. Samantala sa balitang pang-edukasyon, Brigada Eskwela Kick-Off sa Brooks Point Central School at Danajo Elementary School, suportado ni na Mayor Cesario R. Benedito Jr. at Vice Mayor Attorney Mary Jean D. Feliciano. Sa ulat ni WBHS News Reporter Christopher Mandalao. Balitang Bayan. Araw ng Lunes, ika-22 ng Hulyo ay nagsimula na ang Synchronized Brigada Eskwela 24 Kick-Off sa iba't ibang paaralan sa bayan ng Brooks Point. May temang bayanihan para sa matatag na paaralan. Ang Brigada Eskwela ay hudyat na papalapit na naman ang pasukan ng mga mag-aaral sa elementarya at high school. Kaya abala ang lahat ng mga guro at ilang mga voluntaryong magulang sa paglilinis at pagsasaayos ng mga upuan, mesa, classrooms at paligid ng mga paaralan. Sa Brooks Point Central School at Danajo Elementary School ay naging panauhin sina Mayor Cesario R. Benedito Jr., BPCS Alumni Association President Consihal Richard Balyan, Liga ng mga Barangay President and Barangay Captain Georgialine Joy O. Quiachon, kasama sina PSDS Paterno S. Marquez Jr. at iba pang mga guro, stakeholders at volunteers. Samantala, sa Danajo Elementary School naman ay kabilang na sa naging panauhin si Vice Mayor Attorney Mary Jean D. Feliciano. Lubos ang pasasalamat ni Mayor Benedito sa kasipagan ng mga guro, gayon din sa mga magulang ng mga estudyante na voluntaryong naglaan ng oras upang maisaayos na muli ang paaralan at mas maging komportable ang mga bata sa pagsisimula ng kanilang klase sa susunod na linggo. Dagdag pa ni Vice Mayor Feliciano na anuman ang kailangan na pang maitulong ng lokal na pamahalaan ay huwag mag-atubiling lumapit sa kanilang opisina at tiyak na ito ay agad na matutulungan, lalo na ito ay para sa kapakanan ng mga kabataang mag-aaral ng ating bayan. Christopher J. Cotay Mandalao with Wenceslao Villapa High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Christopher Mandalao, sa Balitang Pangkalusugan. Steps of Solidarity HIV Awareness 2024, nagkaroon ng makulay na parada sa bayan bilang bahagi ng kampanya. Sa ulat ni WBHS News Reporter Glyza Lubaton. Balitang Bayan. Idinaos ang Step of Solidarity HIV Awareness 2024 na pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr., Consihal Richard Balyan, MHO Lovelyn Sotoza, Municipal Administrator Edgar Lacandaso, Executive Secretary Stalwart Joseph Benedito at mga kawani ng pamahalaang lokal na ginanap sa Octagon Plaza, Barangay Poblacion, District 2, Brooks Point, Palawan. Sinumulan ang programa sa makulay na parada sa pangunguna ng Municipal Health Office, Office of the Municipal Mayor na sinundan ng Beraca Hospital, Sagrado
Alvarado Hospital, Leoncio Hospital at mga public and private sectors. Ang human immunodeficiency, virus infections, acquired immunodeficiency syndrome ay isang sakit na sistemang immuno ng tao na sanhi ng HIV na nakakahawa kung hindi agarang magagamot. Layunin ng programa na ipamulat ang kamalayan ng bawat tao kung paano maiiwasan ang sakit ng HIV at magkaroon ng disiplina kung paano ang tamang pakikipagtalik at mahikayat na huwag mahihiyang pumunta sa mga pampubliko at pribadong hospital kung nakakaramdam ng mga sintomas nito. Glyza Lima Lubaton, Wenceslao Villapa High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Glyza Lubaton, at para sa ating balitang pangkaligtasan, kauna-unahang Encounter Fire Olympics Barangay Fire Brigade Category 2024 tagumpay na isinagawa. Narito ang ulat ni WBHS News Reporter Elaine Jane Mangawang. Balitang Bayan. Bahagi pa rin ng pinagdiriwang ng National Disaster Resilience Month, masayang idinaos ang First Encounter Fire Olympics Barangay Fire Brigade category sa Sports Complex noong July 26, 2024 sa Barangay Pangobilan, Brooks Point, Palawan. Pinangunahan ng Municipal Disaster Risk Reduction Management Office ang programa sa pamumuno ni MDRRMO UIC Engineer Mod Ryan Miranda at Bureau of Fire Protection sa pangunguna naman ni SFO3 Randido C. Rubio, BFP Municipal Fire Marshal and Men and Women in Uniform mula sa PNP Coast Guard. Layunin nito na palakasin ng mga barangay sa pagresponde sa mga sakuna at patatagin ang samahan ng bawat isa para sa mahusay na pangangalaga ng kaligtasan ng komunidad. Ilan sa mga kalahok ng programa ay ang mga fire brigades mula sa mga barangay ng Ipilan, Pangubilyan, Poblasyon 1, Amas, Aribongos, Poblasyon 2, Tubtob at Salugod. Ayon kay Municipal Administrator Edgar P. Lacandazo na kinatawan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr., ang pakikisa sa mga programang sumusulong ng kaligtasan ng mga mamamayan ay hindi matatawarang dedikasyon at pagmamahal sa kapwa at bayan. Elaine Jane Bilagot Mangawang, Wenceslao Villapa High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Elaine Jane Mangawang. Sa balitang pang-agrikultura naman, Department of Agriculture Region at LGU na mahagi ng fuel subsidy sa mga magsasaka ng palay. Balitang hatid sa atin ni WBHS News Reporter Rihanna Miswari. Balitang Bayan. Namahagi ang Department of Agriculture sa 80 rice farmers ng fuel subsidy na nagkakahalaga ng 3,000 pesos na ginanap sa DA Conference Hall taong 2024 sa pangunguna ni MAO Rene Bacosa at sa inisyatibo ng DA Mimaropa Region na kinatawan ni na Miss Marilyn Pulido, Miss Monica R. Valones, gayon din ang MDA staff na sina Michelle Angela D. Anunciado at Elena P. Rodulfo. Ang mga rice farmers beneficiaries ay mula sa iba't ibang agricultural association na mayroon ng machineries na natanggap mula rin sa DA sa nakalipas na buwan at may ilan ding individual na kabilang sa ibinahaging fuel subsidy na nakarehistro ang sakahan sa opisina ng DA. Malaking tulong ito sa mga magsasaka na mabawasan ang gastusin sa gasolina para sa mga makinarya na gamit sa pagsasaka dito sa bayan ng Brooks Point. Rihanna Miswari, Wenceslao Villapa High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Rihanna Miswari, at sa balitang pang-agrikultura. Drone seeding produktibong ipinatupad sa Barangay Pangubilyan. Ulat sa atin ni WBHS News Reporter Justin Roy Dumao. Balitang Bayan. Masayang nasaksihan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang drone seeding demonstration kasama ang mga kawani ng pamahalang lokal sa inisyatibo ng Office of the Municipal Agriculturist sa pangunguna ni Naag Agriculturist Romeo Cahiles at Ruby Sergiaco at mga magsasaka na ginanap sa Barangay Pangubilyan, Brooks Point, Palawan, araw ng Huwebes, ika-25 ng Hulyo taong kasalukuyan. Layunin ng drone seeding demonstration na ipakita ang mga makabago, mabilis at epektibong paraan ng pag-disperse ng mga bini sa lupaing sakaan sa pamamagitan ng drone, kung saan ito ay maaaring maging solusyon sa kakulangan ng manggagawa ng magtatanim. Justin B. Dumao, Wenceslao Villapa High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan.
Maraming salamat sa iyo, Justin Roy Dumao. Samantala, kaugnay pa rin ng balitang pangmagsasaka o agrikultura. Seed Capital Fund ipinagkaloob sa SLPAS kasabayang panunumpa sa tungkulin ng mga bagong opisyalis nito. Balitang hatid sa atin ni WBHS News Reporter Kenzie Ray Babante. Balitang Bayan. Namahagi ang DSWD ni Marupa Sustainable Livelihood Program o SLP ng tulong pangkabuhayan sa mahigit 60 benepisaryo na ginanap sa Convention Center, Barangay Poblacion, District 2, Brooks Point, Palawan. Araw ng Huwebes, Hulyo 25, 2024. Pinangunahan ni na Mayor Cesario R. Benedito Jr., Vice Mayor Attorney Mary Jane D. Feliciano, Konsehal Sara Jane Crispo Abon, MSWDO Rinaldo Bacosa Jr., Implementing PDO2 SLP John Ray Bailon, Monitoring PDO2 Joanna Grace Montas, ASK SLP Association President Rosemary Obalubao, Exceptional Moms SLP Association President Kia Amor Bernas, Egbemo, Kawedyanin ko SLP Association President Rolando Rento at mga key officials. Ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ay nag-turn over ng cheque sa ASK SLP Association na nagkakalaga ng 260,000, Exceptional Moms SLP Association na may halagang 360,000 at 600,000 para sa Egbemo, Kawedyanin ko SLP Association. Ito ay upang matulungan ang pagpapalago ng negosyo para sa kinabukasan ng kanilang mga pamilya. Ayon kay Mayor Benedito, malaking tulong sa mga mamamayan ng Brooks Point ang dagdag puhunan upang kanilang matalago ang kanilang mga negosyo para sa ikaangat ng antas ng kabuhayan ng bawat pamilya. Kiray Babante, Wenceslao Villapa High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Kenzie Ray Babante, para sa balitang pangkalusugan, Nutrition Month Celebration, ipinagdiwang sa Barangay Malis, Barangay Pilan, Barangay Mainit at Barangay Aribungos. Hatid ni WBHS News Reporter Aslin Kurimatum para sa detalye. Balitang Bayan. Tuloy-tuloy pa rin ang taunang selebrasyon ng Nutrition Month sa Barangay Malis, Ipilan, Mainit at Aribungos na may temang sama-sama sa nutrisyong sapat para sa lahat. Noong araw ng Martes at Miyerkules, ika-23 at 24 ng Hunyo, taong kasalukuyan, sa pangunguna ni na Kapitan Singhi Unseng, Kapitan Najmel Basil, Kapitan Lizel Bacquiao at Kapitan Edgar Inso, kasama ang mga kawani ng barangay, dinaluhan ni na Mayor Cesario R. Benedito Jr., Vice Mayor Attorney Mary Jane Feliciano, Executive Secretary Stalwart Joseph Benedito, Konsehal Sara Jane Crispo Abon, Konsehal Richard Balian, Konsehal Ezekiel Rodriguez at guest speaker Cynthia Lescano. Isinagawa ang selebrasyong ito upang ipaalala sa bawat isa ang importansya ng pagkain mayroong sapat na nutrisyon. Kaya naman nagkaroon ng iba't ibang pakulo na lalong nagpasaya sa mga residente ng barangay, tulad ng float competition mula sa iba't ibang purok, cooking contest, mini agro fair, slogan contest at marami pang iba. Naging makulay at masaya ang selebrasyon na mas lalong nagbigay sigla sa mga residente. Ayon kay Mayor Benedito, panatilihing malakas at masigla ang katawan, kumain ng pagkain na may sapat na sustansya para makaiwas sa sakit dahil sa panahon ngayon, ang kalusugan ay isang malaking kayamanan. Ashlyn Indy Kurimatum, Wenceslao Villapa High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Aslin Kurimatum. Samantala, First Grand Alumni Homecoming 2024 sa Linao Elementary School, masayang ipinagdiwang ng mga dating mag-aaral, mga panauhin at mga guro. Sa ulat ni WBHS News Reporter, Balitang Bayan. Masayang idinaos ang kauna-unahang Grand Alumni Homecoming 2024 ng Linao Elementary School na may temang pag-alala sa kahapon at ngayon sa paaralang pinagtapusan na ginanap sa covered gym ng Sitio Linao, Barangay Ipilan, Brooks Point, Palawan. Araw ng Linggo, ika-21 ng Hulyo, taong 2024. Dumalo si Mayor Cesario R. Benedito Jr., Konsehal Sara Jane Crispo Abon, Executive Secretary Stalwart Joseph Benedito sa pagdiriwang ng paaralan. Nagkaroon ng masayang parada na sinundan ng mga palaro, raffle draws na lalong nagpasigla
sa programa at marami pang iba. Binati naman ni Mayor Benedito ang mga dumalo sa muling pagsasama-sama ng mga dating mag-aaral ng Linao Elementary School. Dagdag pa ng punong bayan na magbalik tanaw sa mga masasayang pangyayari noong panahon ng kanilang kabataan sa eskwelahan at tingnan ang direksyon ng paaralan na kasangkapan sa tagumpay ng mga pamilya sa Sitio Linao. Aika Rigzin Rihani, C. Bandona, Wenceslao Villapa High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Quarry operators nakipagpulong kay Mayor Benedito kasama ang Menro. Balitang atid sa atin ni WBHS News Reporter Kim Arinaho. Balitang Bayan. Pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang pagpupulong ng mga quarry operators sa bayan ng Brooks Point noong araw ng Martes, July 30, 2024 sa Brooks Point Convention Center, Brooks Point, Palawan. Masusing tinalakay sa pagpupulong ang mga isyong napapanahon na kinabibilangan ng mga quarry operators. Isa sa mga isyong tinukoy ay ang pagpapahinto sa ilang river rehabilitation project at ang pagsunod sa paparating na PMRB guidelines na napagkasunduan sa pagpupulong na ilapit ang usaping ito sa Ican Board at Sangguniang Bayan para sa mas maayos at mabilis na proseso patungkol sa mga river rehabilitation. Nag-aral din ang mga bagong leader ang samahan ng quarry operators upang mabilis ang pagpasa ng mga impormasyon at nailuklok si Ginoong Dondon Cayabyab bilang bagong halal na presidente ng grupo. Ayon kay Mayor Benedito, mas mainam na magkaroon ng regular na meeting ang quarry operators sa bayan upang mai-address ang mga problema at issue na nakapaloob sa quarry operation. Justin Kim Arinao, Wenceslao Villapa High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Kim Arinaho. Samantala, Mayor Benedito nakipagpulong sa mga kawani ng National Housing Authority sa ulat ni WBHS News Reporter Jamaila Siang. Balitang Bayan. Nakipagpulong ang mga kawani ng National Housing Authority sa tanggapan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. sa pangunguna ni OIC NHA Mimaropa Region Engineer Maximo R. Cabasal na ginanap sa opisina ng Punong Bayan sa Abweg Building, Government Center, Barangay Tugdob, Brooks Point, Palawan, araw ng Martes, 23 ng Hulyo taong 2024. Dumalo sa nasabing pagpupulong sina MSWD Rinaldo Bacosa, MASS o Representative Engineer Juriel John Patron at ibang kawani ng pamahalaang lokal. Tinalakay dito ang patungkol sa Administrative Order No. 10 centralizing all government efforts for the reintegration of former rebels and creating for the purpose on IATF. Ang proyektong ito ay isang paraan upang magbigay tulong sa mga dating miyembro ng makakaliwang grupo na nagnanais na talikuran ang armadong pakikibaka. Kaya kaakibat ng National Housing Authority ay nagtatag ng programa para sila ay bigyan ng pabahay upang makapagsimula ng bagong buhay kasama ang kanilang mga pamilya. Ayon kay Mayor Benedito, ang programang ito ay malaking tulong para sa mga former rebels na tahaking ng mas magandang buhay kasama ang pamilya at mahal sa buhay dahil handa silang tulungan ng gobyerno para sa mas maunlad na bayan. Jamaila Siang, Wenceslao Villapa High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Jamaila Siang. At sa balitang pangkaunlaran, DPWH personnel sumadya sa tanggapan ni Mayor Benedito kaugnay sa mga proyekto sa bayan ng Brooks Point. Balitang atid sa atin ni WBHS News Reporter Hannah Nicole Abando. Balitang Bayan. Nagpulong sa tanggapan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang mga kawani ng Department of Public Works and Highways o DPWH, 2nd Engineering District kasama sina Kapitan Violeta de la Cruz, Kapitan Eugenio Caabay at ibang kawani na pamahalaang lokal sa Abweg Building, Government Center, Barangay Tugtob, Brooks Point, Palawan, araw ng Miyerkules, ika-24 ng Hulyo taong 2024. Tinalakay ang patungkol sa proyektong flood control sa Barangay Pangubilian at Barong-Barong upang agarang masolusyonan ang suliranin sa mabilis na pagtaas ng tubig sa ilang mga lugar sa mga nasabing barangay at dahil dito maraming mga kabahayan ang apektado ng baha dahil sa tuloy-tuloy na naranasang pag-ulan. Ayon sa tagapagsalita ng DPWH, ang flood control project sa bayan ng Brooks Point ay pag-iigting para sa ikabubuti ng lahat ng residente kaagapay ang pamahalaang lokal para mas mabilis ang implementasyon ng proyekto
proyekto. Ayon naman kay Mayor Benedito, nais niyang matapos ang proyekto upang matiyak ang kaligtasan ng bawat pamilya. Hana Nicole G. Abando, Wenceslao Villapa High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Hana Nicole Abando. Samantala sa balitang pangmalakasan, basketball friendship game ng The Executive kasama ang Team Madrasa Asatid, pati na ang SK Basketball Summer League Tournament. Tagumpay at payapa ang labanan. Balitang Bayan. Masayang nakipaglaro ng basketball friendship game ang koponan ng The Executive sa pangunguna ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. kasama sina Executive Secretary Stalwart Joseph Benedito, Administrator Edgar Lacandazo, Konsehal Richard Balyan, Konsehal Nathan Lacanilaw at Konsehal Arturo Ferraris. Laban sa koponan ng Madrasa Asatid sa Octagon Plaza, Barangay Poblacion, District 2, Brooks Point, Palawan. Linggo ng gabi, Hulyo 20, 2024. Nagtapos ang laro sa score na 85-83, wagi ang koponan ng The Executive. Samantala, ang Sangguniang Kabataan ay nagbukas din ng Basketball Summer League Tournament 2024 kung saan ay naglaban-laban ang bawat SK team mula sa 18 barangay sa bayan ng Brooks Point. Sa kaparihong araw ng ika-20 ng Hulyo at magtatapos kapag ang lahat ay nakilahok mula sa bawat barangay ay nakapaglaro na sa mga susunod na araw. Abangan ang resulta ng mga magwawaging koponan sa araw ng championship ng naturang laro. Ang mga basketball friendship games ay sumisimbolo ng pagkakaisa at pagtutulungan ng bawat isa para sa mas masaya at maunlad na bayan kasabay ng pagpapalakas ng katawan sa pamamagitan ng pag-ehersisyo. Jibain C. Mansona, Wenceslao Villapa High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Jibain Mansona, mananatiling nakatutok sa pakikinig at panonood ng ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Susunod na ang Talakayang Bayan. Ako po si Rafael Bandong. At ako naman po si Lauren Joy S. Salin, nagatid ng Balitang Bayan. Mapagpalang araw sa lahat, bayan ng Brooks Point. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. Muli isang magandang umaga, bayan ng Brooks Point at sa lahat ng ating mga tagapakinig sa 104.5 Radyo natin FM and 89.5 Radyo Bandera Philippines. Ganun din po sa ating mga masugid na tagapanood sa Municipal Information page ng ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Mapalad po tayo ngayon dahil makakapanayan po natin ang officer in charge po ng Land Transportation Office dito po sa bayan ng Brooks Point at ito na ang ating pagkakataon para alamin kung ano po yung mga alituntunin at iba pang impormasyon regarding po sa LTO. Alam ko pong maraming interesado dito. Mga kababayan, di ko na patatagalin pa, i-welcome na po natin Sir Jeffrey Pahutagana. Sir, magandang umaga. Magandang umaga po. Para po dun sa kalaman ng lahat, nandito po kami para magbigay ng serbisyo publiko, may lapit sa mga mamamayan, yung serbisyo na nasa malayong lugar. Kaya inaasahan po namin na dapat ay magrehistro na kayo o maglisensya na kasi wala na kayong may dadahilan sa mga manghuhuli na mahirap kasi medyo malayo at masahe pa. Yes. Mas magastos kasi pagdating doon sa main, pipila pa. So, ilang araw pa, o baka abutin pa ng cut-off. So, dito na po, pumunta na sa Brooks Point kasi halos lahat na rin po ng serbisyo ng LTO sa main office is pwede nyo rin pong
binibigay na rin po ng Brooks Yes, Point mga Extension na. Office. Yan. Dahil po ang pamahalaan lokal ng bayan ng Brooks Point sa pamuno po ng ating mahal na Mayor, Mayor Cesar Benedito Jr. and of course, Atty. Major de Los Angeles Feliciano ay nais po na ilapit po ang serbisyo ng gobyerno sa ating mga mamamayan at sa administrasyon po ng ating dating Mayor Mergen de Los Angeles Feliciano, nagsimula po ng magkaroon po ng operasyon po ang LTO dito sa ating bayan at syempre po ang pamahalaang lokal ng ating mahal na bayan ng Brooks Point, Mayor Cesar Benedito Jr. ay nagpapasalamat sa patuloy na serbisyo na ipinagkaloob po ng LTO dito sa ating bayan. Sir, para po sa kaalaman ng ating mga tagapakinig, ano po ang pinakamandato at main function po ng Land Transportation Office? Una po ay yung mabigyan ng lisensya ang mga kwalipikadong driver. Pangalawa ay ma-rehistro yung mga roadworthy na sasakyan para maiwasan na rin yung mga aksidente o sakuna. And yung patatlo, yung implementation po ng mga basic nating batas para kung sakali saan man kayo mapunta, at least hindi na kayo mabibigla sa mga kung magkano ang babayaran sa huli kung sakali man na mapunta kayo sa ibang lugar na may LTO. Kaya po dito po sa Brooks Point, pumunta na po kayo dito, maglisensya, magrehistro at sumunod po sa mga batas na ipinapatupad ng aming ahensya. Ayan, napakapalad natin mga kababayan dahil dito mismo sa ating bayan, narito na ang serbisyo ng LTO. Hindi na tayo pupunta pa sa malayo, katulad nga ng sinabi ni Sir Jeff kanina. Sir, maaari niyo po bang ilarawan sa amin ang araw-araw po na aktibidad po ng inyong opisina? Sa araw-araw naman po, gano'n lang, tumatanggap lang din kami, papasok ng maaga, tatanggap ng mga kliyente sa iba't ibang lugar na nasasakupan dito sa South, tulad ng magagaling ng Quezon, Rizal, Batarasa or Balabac, kung saan man, kung dito man sila naabutan ng yung mga dayo dito sa mga mining, dito sila naabutan ng expiration ng kanilang mga lisensya, yan, dito, pwede na po nang i-renewin. Ayun. Pwede pala yun, sir. Kahit na halimbawa, let's say sabihin natin taga-norte, tapos nandito sila sa Brooks Point, maaabutan na sila ng expiration nung kanilang lisensya. Pwede po? Pwede po. Kasi yung record naman ng mga lisensya is centralized naman po yan eh. Mm-hmm. So, dito lang yung yun nga lang, ang magiging problema lang, yung kapag hindi po na-issuehan ng card agad at may yung mga babalik problema, sila sa lugar nila. Mga problema po kasi ay walang kuryente, mahinang signal, ganyan. So, kailangan kung saan po kayo nag-transact, doon kayo makakakuha ng card. Plastic card. Yun po, ang lalo na yung mga taga-ibang lugar, halimbawa yung galing Surigao, madami po dito, Surigao, Cebu, na may nag-renew, na naabutan nung problema namin sa card, sa issuance ng card. So, binibigyan nila, nag-chat na lang sila para kung pwede, ano daw paraan. May binibigyan naman kami mga instances na pwede naman dun sa kanila, lugar nila, gagawan lang po nila affidavit of loss, i-declare nila na wala. Tapos, magduduplicate. Yun nga lang po, may karagdagang bayad. Opo. Pero dun sa mga hindi talaga ayaw gumastos, ay di pinipilit po namin na pumunta dito sa aming tanggapan para maprintan namin ng card. Yes, sir, hindi pwedeng kunin. Halimbawa ako, nagpaayos ako ng card ko sa inyo, ng lisensya ko. Tapos umalis ako. Hindi ba pwedeng kunin ng nanay ko o ng ate ko? Pwede naman po. Basta lang po may bibigay na authorization letter yung may-ari ng card and then valid ID nung kukuha. Okay. Tapos ipapadala. Ipapadala lang po through LBC or ano. Ayun. Something. Sir, ano po yung ating goal this 2024 bago po matapos itong taon? At sa tingin niyo po, saan na po tayo sa goal natin na ito? Ang goal ko lang as lalo na ngayon na mag-exit ako, gusto ko lang ay mabigyan ng lisensya yung mga kwalipikadong driver at saka maipatupad yung mga basic na batas na sa ngayon parang
kahit 3 taon na kami, madami pa rin po yung talagang nagpasaway sa kalsada. Una na po doon yung pagsusuot ng helmet. At yan po yung basic, kaya tayo napapara kasi nga nakikitaan agad tayo ng violation. Unang-una pa lang violation. So pag nakitaan ka, saka pag tinanong, walang lisensya, walang registro, kaya malaki po yung binabayaran nila sa... Minsan nagagalit pa. Nagagalit pa na, ay, pwede naman ito dati, ganyan. Kasi nga, meron pong local ordinance na pwedeng wag magsuot ng helmet dahil doon sa nangyaring shooting incident dito, riding tandem. Pero hindi naman po pwedeng ganun kasi ang nagpapatupad po ay, ang nag-implement ay national. So hindi po pwedeng saklawan ng municipal ordinance yung national law natin. So nagagalit sila kasi nga yun na yung nakasanayan nila at tumatak sa kanilang isip dahil nga nung wala pang LTO, malayo. So ngayong meron na, so sana naman po ay sundin na natin yung batas na pinapatupad ng aming ahensya para iwas po sa iwas sa gulo or sa aksidente, lalo na yung aksidente. Yan po ang binigay sa akin na order na ipatupad ko daw yung mga batas namin. So, kaso nga lang, nahihirapan pa rin. Yung iba naman tumutupad na, kumpleto na, may mga license na, may mga helmet na. Yung mga ibang batas na parang basic, sa tingin ko basic lang, ay yun na lang ibibigyan namin ng parang pangil para to sundin nila. Katulad na lang yung sa pagsasakay ng mga anak, which is bawal talaga. Bini-emphasize naman po namin yan sa pag kami nagbibigay ng pre-theoretical driving course o TDC. Yun lang po ang aking target. Sa target naman po, kung sa target, parang nasa 50% pa rin lang. 50%? Kasi nga, basic pa nga lang yun eh. Paano pa yung iba? Yes, opo. Napakaraming batas trapiko po. Ay basic pa lang yun. Yung sa helmet pa lang ay hindi nila matupad agad. Ano pa po yung what's more kung yung iba pang batas ang total implement namin. So sana po ay matapos ng taon to ay matuto na yung mga kababayan natin na sumunod sa batas natin para maiwasan po yung mga pagbabayad na penalty na napakalaki. Compare po dun sa ticket ng municipal, yung citation ticket. Oo nga, opo mga kababayan. At ito naman po ay para po sa ating ikabubuti yung pagsusuot ng helmet at pagsunod po sa mga alituntunin ng batas trapiko. Mayroon po bang mga bumabang memo, sir, na mula sa central office at na pwede nyo pong ibahagi o announcement po para po sa ating mga tagapakinig? Meron pong bumaba na ito ay tungkol dun sa multa sa kolorum po, na which na-announce ko na po last Monday sa flag ceremony na dahil sa siguro ang naisip ng mga matataas naming opisyal, siguro nabababaan siguro sila dun sa penalty. Kaya tinaasan nila ito ng from 200,000 na kolorum sa van, magiging 1 million na po siya. Wow. 2 million. Wow. Ito po yung RA 111-659 na Public Service Act. Na yung multa ay 2 million pesos o pagkakakulong ng 6 na taon at 1 araw na hindi lalampas ng 12 taon. Whichever na kung ano po yung maging desisyon ng korte. Anong mga sasakyan po yung pasok dito, sir? Criminal, kasama na po ang tricycle. Tricycle, van, bus, basta po kolorum. Pampasada? Basta po ginamit sa public service. Kasama na rin po dito yung mga
Ay, mga motor. Opo, yung mga motor na JNT. ginagamit sa JNT, yung JNT, mga kasi pang-deliver. ginagamit nilang pang-service eh. Tumatanggap sila ng kaukulang bayad. So kasama po sila doon Sa laki sa ng 2 million. sa laki ng multa, mga kababayan, pag hindi tayo sumunod, yari na. Huwag na po nating intayin na tayo ay masampulan. Opo. Kumbaga sa part po namin, kami po ay sumusunod lang sa direktiba ng nakatataas. So sana po wag naman kayong magtampo o magalit sa amin kasi po sumusunod lang po kami sa tawag ng tungkulin. At sa ating pagkakaalam po, itong memorandum na ito ay nalalapit na at hindi natin masabi kung kailan ang pagpapatupad ng, actually pinapatupad na sir, ano? Nag-effective po ito last June 11, 2020 po. Anytime from now ay pwedeng magkaroon ng malawakang pagpapatupad nito, kasama dito ang bayan ng Brooks Point. Lahat po national yan. Nationwide po. Wow. Hindi lang po, may nasampulan na po sa part ng Region 6, Iloilo, Region 2, o Region 2 at saka Region 2. So yun, nagreklamo nga na sobrang laki daw. Kung i-ano mo sa halaga ng sasakyan, talaga namang doble, triple pa. Opo. Kaya po, ang gusto lang naman po dito sigurong iparating ng mga nakatataas o yung gumawa ng batas nito is para hindi na sila o mag-aalinlangan na silang gumawa o magkolorum, lumabag, labagin yung batas na ito. Hindi sa para pahirapin yung tao, para matuto tayo sa mga pinapatupad na batas na wag na nating gawin kasi ganito nga yung magiging penalty. So yun lang po ang aking. Ang lagi pong tanong, sir, ng ating mga kababayan ay kung may schedule pa daw po ba ng theoretical driving course? Sa schedule po ay medyo nagkaroon ng freeze, parang order na hold po pala, na hold. Kasi po, yung para maiwasan daw yung paggamit ng free theoretical ng mga tatakbong dahil po sa nalalapit nating eleksyon. So last July 1, may memo po na hold muna yung free theoretical, yung libre natin. Tapos pwede naman po mag-request ang ating pamahalaang bayan. Kaso nga lang po, may minimum na siya na 100 participants lang per batch. At saka po yung request natin is kailangan pa pong ipadala i-endorse namin sa regional office tapos papa-aprobahan sa central office. Para talagang parang i-clear nila na walang involved na yung sa parang pangangampanya. Yung gagamitin sa pangangampanya yung free theoretical. So yun po yung natin sa mag-aantay lang po kami ng request, ipapasa lang po sa amin tapos kami na po mag-endorse sa region to central office. So pag nag-approve po yun, saka po natin i-schedule. Opo, ayan. So antay-antay lang tayo mga kababayan sa mga nag-aabang dyan dahil malaking katipiran nga naman ang 1,500. So balit, yan nga, nalalapit na ang eleksyon, iniiwasan po ng pamunuan ng LTO na ito ay magamit para sa kampanya. And sir, mayroon po ba kayong nais ipaabot na mga mensahe pa sa ating mamamayan? Yun lang po, sundin yung mga batas trapiko o maglisensya na kung walang lisensya. At para po maiwasan natin yung mga pagkakaaway-away o pagtatanim ng galit sa mga nagpapatupad nito kasi po una-una sumusunod lang din po kami sa inuutos sa amin. So compliance lang po yung aming ginagawa. Hindi po namin ito ginagawa para kami ay katakutan o kilalanin. Kumbaga para sundin nyo rin at para maiwasan nyo rin yung mga binabayaran o multa na nakapaloob sa batas na ito. Yun lang po at marami. Ayan. Para sa mabilis na impormasyon, sir, ano-ano po ang mga requirements sa pagkuha ng driver's license at pagpaparenew po ng rehistro ng sasakyan? Baka pwede nyo i-share sa atin. Sa pagkuha po ng driver's license, kung kayo ay may student permit na,
pupunta lang po kayo sa driving school para po kumuha ng practical driving course o certificate na kung ano yung gusto nung i-drive. Tapos, yun, magpapamedical lang po kayo. Medical ulit. Tapos, pupunta po sa tanggapan namin. I-schedule kayo ng exam. Pag nakapasa po kayo, kailangan po, doon sa kukunin yung code sa pagdadrive ay may ma-present kayo na sasakyan para ma-practical driving po. Tapos, pag sa rehistro naman po, kailangan lang po yung sasakyan dalhin sa emission center, then kunan nyo ng insurance at dalhin po sa aming tanggapan yung sasakyan para ma-inspect po, para po yun ay masabi namin kung ano yung mga bawal at hindi bawal sa sasakyan. Kasi meron dito yung iba mga ilaw, yung mga ma-check po namin yung mga bawal at hindi para maiwasan nyo rin sa darating na hulihan. Ang nangyayari po kasi, ang binabalik sa amin ng mga nahuhuli namin is, bakit na inirehistro yan dito sa, ito ay dinala, parang kung dinala naman nila yung sasakyan, ay, yun nga po, yung sa appearance. Non-appearance. So, pag nahuli, ba't niresto niya yan? Ganun, yung inaano nila. Pero, ay hindi nyo dinala sa opisina yung ganyan. Kaya, para medyo kasi malaki po yung multa ng mga ganun, yung mga ilaw na iba. 5,000 po kasi yun. So, para ma-inform sila na bawal yun. Kung sakaling mahuli man sila, at least, hindi kami nagkulang na sinabihan sila na may kaukulang multa yung mga ganong accessories sa sasakyan. Yun lang po. Ayan, thank you so much, sir. Nako, napakabilis po ng oras at baka, sir, baka meron pa kayong nais pang sabihin na sa inyo po ang pagkakataon bago po tayo magtapos. Wala na po masyado siguro at yun lang po ang gusto ko lang sabihin na sumunod lang tayo sa batas tapos mag-comply na lang po tayo sa mga hinihingi ng ahensya para maging hindi po tayo kabahan kapag tayo nagbiyahe. Ano po, dapat kompleto lagi yung ating mga lisensya at saka rehistro ng sasakyan pag tayo bumibiyahe para po iwas abala. Yun lang po at marami pong salamat. Alright mga kababayan, dyan po nagtatapos ang ating mahalagang pakikipagpanayam sa ating mahal na panauhin. Once again, ang ating officer in charge sa land transportation dito po sa bayan ng Brooks Point, Sir Jeffrey Fahotagana. Sir, thank you. Maraming salamat sa pagpapaunlak, sir, sa aming imbitasyon. Mga kababayan, huwag kayong aalis dahil babalik po ang ating programa pagkalipas lamang ng ilang sandali. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. Serbisyong Bayan. Mga serbisyo, programa at proyektong bayan na dapat mong malaman at mapakinabangan. Serbisyong Bayan. Mga tulong ng pamahalaan, diretso sa mga mamamayan. Hatid ng pamahalaang lokal ng Brooks Point. Serbisyong Bayan. Malinis, mabilis at makadiyos na paglilingkod. Serbisyong Bayan. At tayo nagbabalik sa ikatlong segment ng ating programa, ang Serbisyong Bayan. Ayan, pabatid po sa lahat ng mga mamamayan ng Barangay Ipilan. Meron po tayong paparating na National ID Registration Schedule ngayong August 12 to 18. Nagaganapin po sa Barangay Ipilan, Brooks Point. Maaari lang po kayong magdala ng inyong mga valid IDs upang kayo po ay mairehistro para sa National ID. Sa mga aspiring civil eligibles po natin dyan, maaari nyo na pong i-claim ang inyong mga stub sa tanggapan po ng Human Resource Management Office. Ayan, maaari nyo pong puntahan ito sa taas po ng Old Municipal Building. Ayan, sa mga kababayan naman po natin na mayroong kamalian
or may mga problema sa pangalan nila, sa kanilang mga birth certificate, ayan, maaari lang po kayong lumapit sa ating Municipal Civil Registrar Office upang inyong mapaayos ang mga spelling or pagbaybay ng inyong mga pangalan sa inyong birth certificate. Ayan. Sabi po dito, ang maling pagbaybay o spelling sa unang pangalan ng sa sertipiko ng kapanganakan ay dapat itama sa pamamagitan ng pag-file ng petisyon para sa pagwawasto ng pagkakamali sa clerical error sa ilalim ng probisyon ng Republic Act No. 9048. So, sa lahat po ng mga kababayan natin na merong clerical error or maling pagbaybay sa kanilang mga pangalan, ayan, maaari na po natin i-check ang ating mga birth certificate. Dahil napakahalagang dokumento po ang birth certificate, kaya dapat inaayos po natin ito. So, kapag kayo po ay mayroong napansing mga clerical error, yan. Spelling, maaari po kayong lumapit sa MCR, matatagpuan po sa Old Municipal Building, at maaari nyo pong ipaayos ito sa lalong madaling panahon. Serbisyong Bayan. Mga serbisyo, programa at proyektong bayan na dapat mong malaman at mapakinabangan. Serbisyong Bayan, mga tulong ng pamahalaan, diretso sa mga mamamayan, hatid ng pamahalaang lokal ng Brooks Point. Serbisyong Bayan, malinis, mabilis at makadiyos na paglilingkod. Serbisyong Bayan. Mga kababayan, dyan na po nagtatapos ang ating isang oras na balitaan, talakayan at serbisyong bayan na hatid po ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Brooks Point sa pamumuno ng ating Municipal Mayor, Mayor Cesario Benedito Jr. at Vice Mayor Atty. Margin de Los Angeles Feliciano. Gayon din po ng ating Municipal Information Officer Designate Ms. Deborah Faith C. Malacao. 10 ng ating mga kasapahan sa Municipal Information Office. Ako po Maria Lynn Galicia Archie ang naghahatid sa inyo ng Balitang Bayan, Talakayang Bayan at Serbisyong Bayan dahil ang impormasyon ng bayan ay para sa lahat. Isang mapagpalang araw ng Sabado po. Inihahandog ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa ilalim ng tanggapan ng Punong Bayan at Municipal Information Office. Ang programa sa radyo tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Hatid ng himpilang ito, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Impormasyon ng bayan para sa lahat.